Isang karaniwang umaga sa Mother and Child Wellness Center. May ilang customers na bumibili ng vitamins at supplements nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Napalingon ang lahat. Nasaan na nagbenta ng vitamins sa asawa ko? Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga customer. May ilan sa kanila ang lumabas ng tindahan, pero karamihan ay nanatili at pinagmamasdan ng eksena. May mga sumilip din mula sa labas ng shop window. Lumabas mula sa likuran ng counter ang isang babaeng nakasuot ng maayos na uniforme. Magandang umaga po. Ako nga po pala yung nagbenta kahapon ng vitamins. Ano po may paglilingkod ko? Alam ko kung ano ito. Alam mo ba kung anong ginawa nito sa asawa ko? Mas lalong dumami ang usyusero sa labas ng tindahan. May ilan pa sa kanilang naglabas ng cellphone. Sir, pwede po ba sa staff room na lang tayo mag-usap? Hindi! Dito tayo mag-uusap para malaman ng lahat kung anong klaseng panlilinlang ang ginagawa ninyo! May isang staff na tahimik na tumawag ng barangay. Dumating ang store manager na si Miss Linda, na nakatayo ngayon malapit sa entrance. Sir, ano po ba talagang nangyari? Paano po namin kayo matutulungan? Ang asawa ko! 3 buwan siyang buntis! Regular siyang umiinom ng vitamins na to! Pero kahapon nakulan siya! Narinig ang mga bulong ng pagkaawa at pagkagulat mula sa mga nanonood. Ilang mga buntis din ang napahawak sa kanilang tiyan. Sir, lubos po akong nakikiramay sa inyo at sa asawa ninyo. Hindi po biro ang makunan. Pero sir, ang mga vitamins po na ibinibenta namin dito, dumaan po yan sa FDA. FDA? Sino nagsabi sa inyo ng totoo? Pati ikaw! Dayuhan ka pa man din! Ano ba talagang alam mo? Tama po kayo, sir. Ay, hindi po talaga ako Pilipina. Medyo matagal-tagal na lang po akong naninirahan dito. Pero lahat ng ibinibinta namin may certification. Kung gusto niyo po, pwede nating i-trace ang exact batch ng vitamins na binili ninyo. Mga papel! Madali lang gumawa ng mga papeles! Naiintindihan ko po ang galit ninyo, sir. Natural lang po yan. Pero pwede po ba tayong mag-usap ng mahinahon? Una sa lahat, nasa na pong asawa ninyo? Medyo natigilan si Robert sa tanong nito. Bumukas ang staff room at lumabas si Miss Linda kasama ang isang lalaking naka-corporate attire. Si Mr. Sofio, ang district manager. Magandang umaga po. Ako po si Sofio Santos, ang district manager ng Mother and Child. Naiintindihan po namin ang inyong sitwasyon. Maaari po ba tayong mag-usap sa opisina? Kasama po natin si Elvira na ating head pharmacist. Nagulat si Mang Robert sa presensya ng bagong dating. Nasa bayang asawa ko. Ayaw niyang pumunta sa ospital. Sir, una po sa lahat, kailangan po nating siguruhin na ligtas ang asawa niyo. May partner doctors po kami na pwedeng bumisita sa inyo ngayon din. Tama po, sir. Emergency cases po ang priority nila. Pwede nating tawagan ngayon din. Napaupo si Mang Robert sa upuan malapit sa kanya na tila ba nauubusan ng lakas. Nagpatuloy ang eksena sa mas mahinahon na pag-uusap kung saan ipinaliwanag ni Mr. Sofio ang proper procedure sa ganitong sitwasyon habang si Elvira ay naatasang tumawag sa partner doctor nila. Kinagabihan ng araw na yun, dumating ang ulat mula kay Dr. Santos tungkol sa check-up ng asawa ni Mang Robert. Batay sa mga test at physical examination na pag-alaman na nakuna nito dulot ng hindi na-detect na uterine fibroid. Ang mga fibroid na ito ay
ay nakasagapal sa normal na paglaki ng sanggol at naging dahilan ng early miscarriage. Ayon sa doktor, kahit na anong klaseng prenatal vitamins ang iniinom ng pasyente, hindi ito makapipigil sa nangyari dahil sa anatomical na dahilan. Kinaumagahan, personal na bumisita sa bahay ni Mang Robert ang district manager na si Mr. Sofio kasama si Elvira. Ipinaliwanag nila ang resulta ng medical examination na nagbigay ng referral sa espesyalista para sa proper treatment ng fibroid. Humingi ng paumanhin si Mang Robert sa kanyang inasal sa wellness center at naintindihan naman ito ng management. Sa sumunod na mga araw, normal na bumalik ang takbo ng Mother and Child Wellness Center. Ang insidente ay naging daan pa upang mas maraming kababaihan ang magpakonsulta sa kanilang partner doctors bago uminom ng kahit na anong supplements. Inihayag din ng wellness center sa publiko ang kanilang libreng konsultasyon para sa mga nagbabalak na magbuntis, kung saan sinisigurado muna ang kahandaan ng katawan ng mga kababaihan bago sila bigyan ng anumang prenatal vitamins. Sa huli, ang dating kapwa mahirap na sitwasyon ay naging daan upang mas mapalakas pa ang tiwala ng komunidad sa serbisyo ng wellness center at mas mapabuti ang kanilang paraan ng pag-aalaga sa mga customer. Hanggang isang gabi, matapos magsara ng wellness center, nag-iisa si Elvira sa kanyang private office, hawak ang kanyang lumang journal. Ang hirap palang magtago ng sikreto, pero kailangan talaga. Pasensya na po sa lahat. Hindi ko pwedeng sabihin ang tunay na dahilan kung bakit ako nandito. Na ang mga libro at ang mga reseta ay hindi lang simpleng pamana ng pamilya. Pero at least, nakakatulong ako. Ang wellness center, legitimate naman talaga. Ang mga supplements, herbal tea, lahat ito, tunay namang epektibo. Tumayo siya at naglakad papunta sa glass cabinet kung saan nakalagay ang mga tradisyonal na herbs. Perfect cover ng pagiging dayuhang herbalist. Walang magtututa, walang magtatanong kung bakit ako biglang dumating dito. Kung bakit dito pa sa bayan na ito. Tumigil siya sa harap ng Art Deco window. Pinagmasdan ang buwan. Sana maintindihan nila balang araw na ang wellness center na to ang pagtulong sa komunidad. Totoo man ay may mas malalim na dahilan. Hinawakan niya ang isang medalyon. Sa ngayon, sapat na sigurong alam nilang ako si Elvira, ang dayuhang herbalist na nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. Ang iba, hindi pa dapat na malaman. Pinatay niya ang ilaw sa kanyang opisina. Iniwan ang mga lihim na nakasabit sa hangin ng gabi. Isang umaga, sa wellness center, pumasok ang isang batang babae, halatang buntis at nag-aalangan. Hi po, may prenatal vitamins po ba kayo? Good morning. Yes, meron. First time mo dito? Umupo ka muna. Magkano po yung pinakamura? Limited lang po kasi yung budget ko. Napansin ni Elvira na namumula ang mga mata ng babae na tila ba katatapos lang nitong umiyak. 5 months ka na ba? Nagpapacheck up ka ba? Regularly? Po? Paano niyo po nalaman? Hindi pa po ako nagpapacheck up. Wala po kasing pera. Sa posture mo, saka sa way ng paghawak mo sa tiyan mo,
Importante ang regular check-up sa second trimester. May mga changes kasi sa placenta development at fetal growth na kailangan mo-monitor. Akala ko po ba tindera lang kayo? May background din ako sa prenatal care. Ay, mahirap na nga pala. Halos parang 18 years old ka pa lang. Nasaan ang partner mo? Iniwan na po ako ni Jake. Ayaw niyo daw po ng responsibilidad. Hindi ko na rin po masabi sa parents ko. Kaya pala, hindi bale. May marirecommend akong magandang OB-GYN. Pati supplements, bibigyan kita ng specialized prenatal vitamins with iron and folic acid. Essential yan for neutral tube development ng baby. Po, pero wala po talaga akong pambayad. May program tayo para sa young mothers. Pre-check-ups, vitamins, counseling. Kailangan mo ng proper nutrition, lalo na't nasa crucial stage ng pregnancy. Alam mo ba sa ngayon, nagde-develop na ng auditory system ang baby mo. Talaga po? Nakakarinig na po siya? Yes, kaya importante ang calm environment. Bibigyan kitang special herbal tea. Caffeine-free. Safe ito para sa mga buntis. Nakakatulong sa anxiety and morning sickness. Pero, bakit po ang bait ninyo? Hindi nyo naman po ako kilala. Part yun ng trabaho ko, ang mag-alaga ng mga mama, lalo na yung mga nangangailangan ng extra support. Alam mo, may complete prenatal development guide ako dito. Maya-maya pa, ay nakaupo na sila sa consultation area. Si Sofia ay uminom ng herbal tea habang nakikinig kay Elvira na nagpapaliwanag tungkol sa pregnancy stage, proper nutrition at emotional wellness sa isang liblib na bahagi ng baryo kung saan tanawang madilim na bundok at nakakalat na ilaw ng mga bahay. Sofia, bakit napakalit? 7 na. Pasensya na po, Itay. Inilibre po kasi ako ng tindera sa wellness center ng dinner. Anong tindera? Sa malaking building na yon? Opo, si Miss Elvira po. Ang bait niya, Itay. Binigyan niya po ako ng mga libreng vitamins. Tapos habang kumakain kami, kinikwento niya na nawalan daw siya ng anak dati. Kaya daw grabe siyang nagmamalasakit sa mga buntis ngayon. Nakita ni Tasyo kung anong kumikislap sa dilim ng gubat. Pumasok ka na! Dali! Bakit po, Itay? Hindi ka dapat tumatanggap ng kahit ano sa mga estranghero, anak. Lalo na sa ganitong oras, sa ganitong buwan. Mabilis na isinara ni Tasyo ang mga pinto at bintana. Nako, Tay, sobrang mabait nga po eh. Sabi niya, babalik daw po ako next week para sa check-up. May libreng doktor din doon, Itay. Hindi ka babalik doon. Naamoy ko. May kakaiba. May hindi tama. Ang OA naman eh. Wala naman pong tao sa daan. Hindi mo ba nararamdaman? May sumusunod sa'yo. Mula pa dun sa kurbada. Ay, nako, Tay. Mga pamahiin nyo na naman. Matulog na nga po kayo. Hindi ako matutulog. Hindi ngayong gabi. May nagbabantay. Habang sa labas, ang hangin ay patuloy na humihipang may ibinubulong. Hindi ka pa rin nakikinig sa mga babala ko. May dahilan kung bakit walang pumupunta sa malaking building na yan pagkalubog ng araw. Tay naman, wellness center lang po yun. Maraming ang bumibisita doon araw-araw. Araw? Pero gabi? May nakita ka bang ibang tao kanina? Wala nga po. Kaming dalawa lang po ni Miss Elvira. Pero kasi naman, Itay. Sinabi mo, nawalan siya ng anak. Kailan daw?
Saan? Hindi ba't kakarating lang niya dito? Hindi niya po nasabi. Basta ang sabi niya, kaya daw po siya nagsastay dito ng ilang oras para sa akin. Kasi raw alam niya kung gaano kahirap mag-isa. May malakas na kaluskos sa labas. Shh! Narinig mo yun? Tatay naman hangin lang yan. Hindi hangin yan, anak. May kung ano. May nagmamasid. Yung amoy, para bang mga dahon ng herbs. Oo nga po, no? Parang amoy nung tsaa na pinainom sa akin ni Miss Elvira. Ang bango nga po Anong tsaa? Uminom ka ng binigay niya. Opo, para daw po makatulog ako ng mahimbing. Ang sabi niya, importante raw po. Naku naman, Sophia. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi lahat ng mukhang mabait ay tunay na mabait. Biglang may kumatok sa bintana. Tay, parang inaantok na nga po ako Sophia, huwag kang matulog, Sophia. Matapos ang mahaba at nakakakabang usapan, unti-unting bumigat ang mga mata ni Sofia sa kabila ng mga babala ng kanyang ama. Hindi niya napaglabanan ng antok. Si Tasyo naman ay nananatiling gising, hawak ang rosaryo, nakaupo malapit sa bintana. Mag-aalas 12 na ng gabi nang marinig ni Tasyo ang unang kaluskos sa bubong. Hindi ito tunog ng pusa o ng hangin. May bigat, may layunin, may nag-aabang. Isang mabilis na anino ang nakita niyang tumalon mula sa kalapit na puno patungo sa kanilang bubungan. Kahit madilim, kitang-kita ni Tasyo ang mahabang buhok na kumikislap sa liwanag ng buwan. Isang babae, pero hindi pangkaraniwang babae. Narinig niya ang mga yabag sa kawayan ng bubong. Dahan-dahan, na tila ba may hinahanap. May mga butas ba, may siwang at may pagkakataon bang makapasok. Lumayas ka! Alam kong ikaw yan! Hindi mo makukuha ang akin! Tumigil ang mga yabag, pero ramdam pa rin ni Tasyo na nandoon pa rin ito. May basbas ang bahay na ito! Hindi ka makapapasok dito! Iwan mo ang anak ko! Sa kabilang sulok naman ng kwarto, mahimbing pa rin na natutulog si Sofia. Walang kamalay-malay sa panganib na nasa kanilang bubungan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ang anak ko! Hindi mo siya mapoprotektahan forever. Diyos ko, ilayo mo kami sa kasamaan. Mas lumakas ang tawa mula sa bubong hanggang sa unti-unting nawala kasabay ng malamig na hangin. Nanatiling nakabantay si Tasyo, hawak pa rin ang rosaryo. Naririnig pa rin niya ang mahinang yabag sa bubong. Lumayas ka! Iniwan mo na kami dati pa! May kaluskos lang mula sa itaas. Isang maitim na anino na gumagalaw sa bubong. Hindi mo makukuha ang anak ko! Hindi siya para sa'yo! Biglang may kumislap sa mga mata sa bintana. Isang mahabang buhok ang nakikipagsayaw sa hangin. Amoy ng herbs at kakaibang samyo ang bumabalot sa paligid. Basbas ang nasa bahay na ito! Umalis ka! Biglang may narinig ng mga tunog ng kuko sa kawayan. Pagkaluskos ng katawan sa bubong, isang mahabang anino ang gumagapang. Huwag! Huwag mong gagalawin ang anak ko! May malakas na kaluskos sa bubong, mabigat na mga yapak, may kung anong humahagibis sa dilim. Panginoon, iligtas mo po kami! Mula sa kabilang sulok, gumalaw si Sofia sa kanyang pagkakahiga. Tay,
May maingay po sa labas. Wala anak. Matulog ka na. Sa labas, ang anino ay tuluyan ng nawala sa dilim. Pero alam ni Tasyo na babalik ito tulad ng dati. Tulad ng nangyari sa asawa niya. Babalik at babalik ang nagbabantay sa kanyang anak. Sa kabila ng pagsisikap ni Tasyo na manatiling gising ay unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap. Ang rosaryong mahigpit niyang hawak-hawak ay dahan-dahang dumudulas sa kanyang mga daliri. Ang herbal tea na ininom ni Sofia ay may ibang layunin. Hindi lamang para sa anak, kundi na rin, pati na rin sa ama. Sa gitna ng hating gabi, nang tuluyang bumigay si Tasyo dahil sa matinding antok, isang mahabang anino ang kumawala sa mga siwang ng kanilang bubong. Walang ingay, walang kaluskos, tulad ng hangin na dumaan sa mga dahon. Mula sa dilim, isang mahabang dila ang kumawag. Umakyat at humahanap hanggang sa matagpuan ito ang tiyan ni Sophia na mahimbing na natutulog. Walang narinig na sigaw, walang naramdamang kirot. Tahimik at mabilis tulad ng mga kwentong kinakatakutan ng matatanda. Kinaumagahan, ang unang sinag ng araw ang nagpagising kay Tasyo. Masakit ang kanyang ulo. Mabigat ang kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang tanawin ang bumungad sa kanya na hanggang kamatayan ay hindi niya malilimutan. Ang katawan ng kanyang anak na si Sofia. Nakahiga pa rin kung saan niya ito huling nakita. Pero ngayon ay wala na itong buhay. Anak, Sofia, gising na. Napansin ang dugo sa sahig. Dahan-dahang lumapit si Tasyo. Anak! Anak! Ano nangyari sa'yo? Nagimbal siya sa kanyang nakita. Butas na ang tiyan ng kanyang anak. Hindi! Hindi! Sofia! Anak ko! Yakap ang katawan ng anak. Kumuha ito ng rosaryo. Sino gumawa nito sa'yo? Sino may lakas ng loob? Sino gumawa sa anak ko? Bigla niyang naalala ang mga pangyayari kagabi. Ang aswang! Ang aswang kagabi! Ang may gawa nito! Kinahain niya ang apo ko! Kinuha niya ang anak ko! Tumayo ito at mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa rosaryo. Dalawang buhay! Dalawang buhay na walang kasalanan! 5 buwan! 5 buwan mong inabangan ang apo ko! Kinuha niyang itak sa dingding. Sumusumpa ako sa ngalan ng anak kong si Sofia! Hahanapin kita kahit saan ka magtago! 18 taon lang siya. Wala pang alam sa buhay. Nangangarap pa para sa anak niya. Bakit? Bakit hindi mo na lang ako kinuha? Sofia, anak, patawad. Hindi kita naprotektahan. Pero ipaghihiganti kita. Naririnig mo ako? Hindi kita ililibing hanggang hindi kita na ipaghihiganti. Humakbang ito
papunta sa pintuan. Nasa dilim ka pa. Naririnig mo ako. Alam kong pinagmamasdan mo ako. Humunta ka. Magbabayad ka. Magbabayad ka ng napakamahal. Hinigpitan nito ang pagkakahawak sa itak at sa rosaryo. Ang anak ko. Ang apo ko. Ang mga pangarap nila. Kinain mo silang lahat. Pero ngayon, ako naman ang manginginain ng buhay mo. Hindi ako titigil. Hindi ako matutulog hanggang hindi kita nahahanap. Ang mga pangyayari sa gabing yun ay naging paalala sa mga tao sa baryo na ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na nagbabantay sa dilim ay hindi lamang kwento. At ang Art Deco building sa gitna ng bayan, ang Wellness Center, ay patuloy na tumatanggap ng mga bagong customer na walang kaalam-alam sa tunay na layunin ng kanilang mga herbal tea at supplement. Inilibing si Sophia sa liblib na parte ng sementeryo, kasamang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Matapos ang libing, dumami ang mga bulong-bulungan sa baryo. May mga nagsasabing simula nang dumating ang Art Deco building na Wellness Center, dumami ng kakaibang pangyayari. Sa tabi ng tindahan ni Aling Berta, may mga matatanda na nagkwekwentuhan. Ay, naalala niyo ba si Linda? Yung buntis na nawala. Pati na rin yung anak ni Marta, yung grade 6. At saka yung buntis na nakunan. Abay, lahat sila customer doon. Pero sa kabila ng mga kwento, patuloy ang operasyon ni Elvira sa Mother and Child Wellness Center. Ngayong araw, pumasok si Aurora, 25 taong gulang, 5 buwang buntis. Sa loob ng center, maaliwalas ang paligid. Amoy herbs at essential oils. Sa counter, nakahanay ang mga imported na bote ng prenatal supplements. Sa gilid, may display ng mga herbal tea na naka-organize ayon sa trimester ng pagbubuntis. Sa private consultation room ng Wellness Center, mahihinang classical music ang tumutugtog. Amoy lavender at chamomile ang hangin. Oh, kumusta Aurora? Komportable ka ba dyan sa upuan? Special yan para sa mga buntis. Opo, ang lambot nga po eh. Tsaka ang bango po ng tea na binigay nyo. Napansin ko medyo may pagkamatamlay ka. Ang sabi mo may problema ka sa pagtulog. Oo nga po eh. Hindi po ako makatulog sa gabi. Tapos ang bigat ng katawan ko. Naghanda ako ng special blend para sa'yo. Pure Organic Prenatal Plus. Australian herbs ito. Galing sa farm. Perfect ito para sa 5 buwan ng pagbubuntis. At ito naman, Night Bloom Tea. Unique blend ito ng chamomile, lavender, at sikretong herbs ng aming pamilya. Iinom ka nito 1 oras bago ka matulog. Safe po ba yan lahat? Of course! Lahat ito certified. At personal kong ina-assist ang bawat kliyente para matyak na tama ang blend para sa kanila. At paano naman sa mga stretch marks mo? Etong golden oil, na special warming effect to. Mas epektibo kapag gabi mo ito ginamit bago mo inumin ang night bloom tea. Medyo mahal po ba yung mga yan? May package ako para sa'yo. Kasama na ang weekly consultation, prenatal classes tuwing Sabado, at libreng assessment para sa'yo, para sa baby mo. Sa daan pa uwi, magkahawak kamay ang mag-asawa. Ang paper bag ng Wellness Center ay mahigpit na yakap ni Aurora. Ang bait talaga ni Miss Elvira. Alam mo ba,
Personal niyang hinahalo ang mga vitamins ko. Custom blend daw para sa katawan ko. Magkano ba naman lahat ang binili mo? Pero okay lang. Blessing talaga may ganyang wellness center dito sa atin. Worth it naman, mahal. Alam mo, pinainom niya ako ng tea kanina. Ang sarap! Parang nawala lahat ng pagod ko. Teka, ayusin ko lang itong mga binili ko sa tokador. Tingnan mo, ang ganda ng mga pakete, no? Australian herbs daw to. May instructions pa kada isa. Basta happy ka, mahal. Mukha namang effective sa'yo, di ba? Mas masigla ka ngayon. Dapat daw inumin ko itong night bloom tea bago ako matulog. Tapos may oil pa para sa tiyan ko. Para raw hindi ako magka-stretch marks. Sige, matulog ka na. May pasok pa ako bukas na maaga. Oo nga pala. Ang swerte ko talaga at nakilala ko si Miss Elvira. Parang guardian angel ko siya. Sa labas ng kanilang bintana, ang dilim ay unti-unting lumalapit at sa malayo, isang anino ang nagmamasid. Mula sa labas ng bahay ni na Aurora at Raul, may isang maitim na anino ang nagmamasid. May kakaibang amoy sa hangin, parang pinaghalo ang herbs at malamig na hating gabi. Teka lang, mahal, may ingay sa labas eh. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Mang Tasyo na nakatayo sa dilim, hawak ang rosaryo. Mang Tasyo? Bakit ho kayo nandito? 12:00 na ng hating gabi. Raul, nakita kong galing kayo sa wellness center. Huwag na huwag ninyong gagamitin ang mga binili nyo ron. Ha? Ano pong problema sa wellness center? Ang anak kong si Sofia, 5 buwan ring buntis, katulad ng asawa mo. Oo, nabalitaan ko. Nakakalungkot ho ang nangyari sa kanya pero... Hindi mo naiintindihan. Bago siya mamatay, customer din siya ron. Ininom niya ang mga tsaa. Ginamit ang mga herbs. Mang Tasyo, wala pong kinalaman ang wellness center sa nangyari sa anak ninyo. Makinig ka sa akin, Raul. May kakaiba sa gabi na yon. May sumunod sa kanya pa uwi. May umaligid. At pagkatapos niyang uminom ng tea... Tumigil na ho kayo. Siguro nababaliw na kayo dahil sa hinagpis ninyo. Hindi ako baliw. Naroon ako. Nakita kong ginawa sa tiyan ng anak ko. At ngayon, nakita kong parehong anino. Umaali-aligid sa inyo. Umalis na po kayo. Kung wala kayong magawa sa buhay ninyo kundi manira ng tao, huwag niyong idadamay ang ibang tao sa hinagpis ninyo. Raul, pakinggan mo ako. Kapag narinig mong may kumakatok sa bubong, kapag naamoy mo ang herbs sa hangin, huwag mong iiwan ang asawa mo. Isasara na sana ni Raul ang pinto. Bantayan mo siya! Lalo na kapag umiinom siya ng tea. Kapag hinayaan mo siyang uminom, katulad ng ginawa ko kay Sofia, mawawala rin siya! Malakas na isinara ni Raul ang pinto. Baliw na matanda! Pero sa labas, kasabay ng pag-alis ni Mang Tasyo, isang mahabang anino ang gumagapang sa dilim. At sa loob ng bahay ni Aurora, tahimik na naghahanda ng kanyang night bloom tea. 11:00 na ng gabi. Ang karamihan sa mga bahay sa kanilang lugar ay madilim na. Pero sa bahay ni na Aurora at Raul ay may ilaw pa. Sa labas, madilim at mapanglaw. Ang hangin ay dumadaan sa mga puno na may kakaibang tunog at hindi ito karaniwang ihip ng hangin. Parang may bumubulong. Sa malayo, mula sa Art Deco building ng Wellness Center, may isang ilaw na kumikislap sa itaas. Hindi ito ilaw ng bumbilya. Parang matang nakamasid sa dilim. At mula sa building niyon hanggang sa bahay ni Aurora at Raul ay may mahabang anino na dahan-dahang gumagapang, sumusunod sa amoy ng night bloom tea. Sa loob ng bahay,
Masayang nagkukwentuhan ng mag-asawa tungkol sa kanilang mga binili sa wellness center. Hindi nila alam na may isang matandang lalaking nakatayo sa dilim. Nagmamasid sa kanilang bintana. Si Mang Tasyo, may hawak na rosaryo, nanginginig sa takot at galit. Sino yun, mahal? Si Mantasyo, yung tatay ni Sofia. Si Sofia? Yung buntis na namatay? Oo, nagbabala. Sabi niya, wag daw natin gagamitin yung mga binili nating mga vitamins sa wellness center. Bakit naman? Ang ganda-ganda nga ng wellness center dito eh. Ang bait pa ni Miss Elvira. Alam mo naman ang mga matatanda. Pinaghalo-halo niya ang hinagpis niya sa kung ano-anong pamahiin. Sabi niya, customer din daw si Sofia bago... Bago mamatay? Pero marami namang customers doon ah. Hindi naman ibig sabihin. Hay nako, alam mo naniniwala pa siya sa aswang? Sabi niya may sumusunod daw sa atin. May umaali-aligi daw. Kawawa naman si Mang Tasyo. Siguro sa sobrang lungkot, hindi niya na alam kung anong totoo sa hindi. Huwag mo nang isipin yun. Baliw na siguro yung matanda na yun. Inuubos niya ang buhay niya sa paghihiganti sa mga bagay na hindi naman totoo. Pero mahal, hindi ba nakakatakot? Customer din si Sofia doon. Tapos bigla na lang... Kang matakot. Andito lang ako. Hindi kita iiwan. Ano yun? Pusa lang yan. O inumin mo na itong tea bago ka matulog. Ang bango talaga nito. Parang sarap matulog. Ang hating gabi ay tahimik sa mga iskinita ng kanilang lugar. Sa malayo, mula sa lumang Art Deco building, may ilaw na patay sindi. Ang wellness center ni Elvira. Ang mga puno sa gilid ng daan ay sumasayaw sa malamig na hangin. Nagbibigay ng maitim na mga anino sa lupa. Si Mang Tasyo ay naglakad-lakad sa dilim. Hawak ang kanyang rosaryo. 2 buwan na mula nang mamatay ang kanyang anak na si Sofia. 2 buwan na rin siyang nagbabantay, naghihintay at nagmamasid. Sa hindi kalayuan, may nakaparadang itim na kotse. Kilala niya ito, ang kotse ni Elvira. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang itak sa kabila niyang kamay. Ngayon, malalaman natin kung gaano ka kalakas kapag hindi ka makalakad. Dahan-dahan niyang sinaksak ang mga gulong nito. Mang Tasyo, anong ginagawa niyo dito? Ikaw dapat ang tinatanong ko. Bakit ka nandito sa ganitong oras? May karapatan ba kayong magtanong? Nag-dinner lang ako, kasama si Aurora. Si Aurora? Bakit mo ginagawa ito? Hindi ka pa ba nakontento sa anak ko? Nababaliw na kayo. Alam ng buong bayan ang nangyari kay Sofia. Aksidente yon. Aksidente? Nakita kita. Nakita kitang umaakyat sa bubong namin. Tigilan niyo ako, Mang Tasyo. Kawawa naman kayo. Hindi niyo na alam ang totoong nangyayari sa paligid ninyo. Ako? Kawawa? Sa tingin niyo matatakot niyo ako sa pagwagayway ng itak ninyo? Hindi mo alam kung gaano karaming mata ang nagbabantay sa'yo. Mga mata. Kayo lang ang nakakakita ng mga kahibangan na yan. Umalis kayo't dadaan ako. Hindi ka alis dito. Hindi kita hahayaang manakit ng iba pang inosente. Umalis ka sa dadaanan ko, sabi! Kung ayaw mong masagasaan, lumayas ka! Takot ka ba? Takot ka bang malaman ng iba ang tunay mong pagkatao? Pumasok si Elvira sa kotse at sinubukang niyong paandarin. Anong ginawa mo? Tingnan natin kung paano ka lilipad ngayong gabi. Ikaw, babayaran mo to. Hindi mo alam kung sino kinakalaban mo. Hindi! Ikaw ang hindi nakakaalam kung sino kinakalaban mo. May hangganan ng lahat, Elvira. O kung sino ka man talaga.
Umalis si Tasyo at iniwan si Elvira na nanggagalaitis sa galit. Matanda ka. Hindi mo alam ang ginawa mo. Hindi ka dapat mangialam! Sa dilim, ang mga mata ni Elvira ay kumikislap ng mapula. Sa kalangitan, ang mga ulap ay tumatakip sa buwan at ang hangin ay bumibilis na may kasamang amoy ng herbs at kakaibang samyo. Makalipas ang 1 linggo, matapos ang gabi ng paghaharap, sa bahay ni na Aurora at Raul, nagsimulang magbago ang mga bagay. Si Aurora ay dating masigla at malusog na buntis, ay naging maputla at matamlay. Ang dating maaliwalas niyang kutis ay naging maputla at ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim. Tuwing iinom siya ng night bloom tea, ramdam niya ang kakaibang init sa kanyang katawan. Hindi ito ang normal na init ng tsaa. Parang may kung anong gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang kanyang blood pressure na dating normal ay biglang tumaas nang hindi maipaliwanag. Isang gabi, sa bahay ni na Aurora at Raul, naghahanda ng night bloom tea si Aurora. Mahal, parang hindi ako makahinga. Anong nararamdaman mo? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang sasabog. Napaupo si Aurora sa silya. Hawak pa rin ang kanyang dibdib. Teka, titingnan natin ang BP mo. Hindi ko maintindihan. Simula nung uminom ako ng vitamin C, Miss Elvira. 165/110. Aurora, sobrang taas nito. Ang init ng katawan ko. Pero bakit nanginginig ako? Teka, itigil mo muna ang pag-inom ng supplements. Pero sabi ni Miss Elvira, bawal daw itigil. Kailangan daw continuous. Aurora, tingnan mo ang nangyayari sa'yo. Pati ang tina yan. Hindi. Kailangan ko to para sa baby. Sabi ni Miss Elvira. Akin na sabi, tama na yan. Ayoko. Dadalhin kita sa ospital. Ayoko sa ospital. Gusto ko lang uminom ng tea. Biglang may kumatok sa bintana. Isang sanga ng puno o isang mahabang daliri. Hindi. Tingnan mo ang nangyayari sa'yo. Hindi ito normal. Pero mahal, si Miss Elvira, sabi niya, special blend to para sa akin lang. Biglang huminto sa pagsasalita si Aurora. Napahawak ito sa kanyang ulo. Ang sakit! Parang umiikot ang paligid. Akin na kasi ang iniinom mo na yan eh. Itapon na natin to! Huwag mong gagalawin! Nagulat si Raul sa hindi pangkaraniwang sigawa ng kanyang asawa. Aurora? Bakit ka sumigaw ng ganun? Hindi ko alam. May kung anong pumipigal sa loob ko. Sandali lang. Tatawag lang ako ng ambulansya. Hindi. Ayoko. Kailangan ko lang uminom. Huwag mo nang subukin abutin ang nahulog na tasa. Miss Elvira! Sabi ni Miss Elvira, kapag hindi ako uminom, mawawala ang baby ko. Ano? Kailan niya sinabi yan? Sa panaginip ko, kinausap niya ako sa gabi. Biglang nawala ng malay si Aurora. Aurora! Aurora! Sa labas, may mahihinang tawa sa hangin. At sa loob ng bahay, ang mga bote ng supplements ay parang kumikislap sa dilim. Kinabukasan, pagkatapos ng mga pangyayaring yun, naisipan ni Raul na pumunta sa wellness center at kausapin si Elvira. Alam mo ba kung anong oras umuuwi ang asawa mo kapag pumupunta siya dito? Ano? Minsan nananatili siya hanggang hating gabi. Katulad nung nakaraang linggo. Hindi siya nagkukwento sa akin.
Tingnan mo, 7 beses siyang pumunta dito sa nakaraang linggo. Pero ilan lang ang alam mo? Nakita ni Raul ang mga entry sa logbook. Alam mo ba kung sinong madalas niyang nakakasalubong? Si Mang Tasyo. Palaging nakaabang. Hindi totoo yan. Raul, bilang kaibigan, concern lang ako. Baka may itinatago sa iyong sikreto ang asawa mo. Bakit kaya sobrang interesado si Mang Tasyo sa kanya? May pumasok na customer at agad na tumigil saglit si Elvira. Ang anak ni Mang Tasyo, bago siya namatay, ganyan din. Palihim na pumupunta rito, nakikipag-usap sa kung sino-sino. Pero ang supplements mo, Herbs lang ang supplements ko. FDA approve. Pero kung may ibang bagay na nangyayari kay Aurora, baka may iba pang dahilan. Napaupo si Raul dahil sa pagkalito. Kung ako sa'yo, bantayan mo siya. Lalo na sa gabi. May mga bagay na hindi natin alam. Sa daan pa uwi, hindi mapakali ang isip ni Raul. Ang mga salita ni Elvira ay tulad ng karayom na tumatagos sa kanyang isipan. Pagdating sa bahay, nakita niyang nakaupo si Aurora sa sala, maputla at matamlay. Aurora, kailangan natin mag-usap. Tungkol saan? Kay Mang Tasyo. Totoo bang pumupunta siya rito? Isang mahabang katahimikan ang namayani sa mag-asawa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Sabihin mo ang totoo. Nagkikita kayo? Oo, dumadating siya kapag wala ka. Ano? Bakit mo itinatago sa akin? Kasi alam kong magagalit ka. Si Mang Tasyo, dating albularyo siya. Anong sabi mo? Binibigyan niya ako ng mga orasyon, mga dasal, para sa proteksyon. Sabi niya, kailangan daw naming mag-ingat. At nakikinig ka sa kanya? Oo! Kasi mas naniniwala ako sa kanya. Alam mo ba kung ilang buntis na ang nawala ng anak dito? At ilang tiyan na ang nabutas? Kalokohan! Pamahiin lamang yan! Hindi! Si Mang Tasyo, alam niya yung tunay na nangyayari. Sinabi niya sa akin na may nagpapanggap, may nagtatago sa likod ng magandang muka. At naniwala ka sa matandang yon? Nagbigay siya ng patunay. May mga ritual siyang ginagawa para malaman kung sino ang tunay na salarin sa pagkamatay ng anak niya. At kaya pala laging mataas ang blood pressure mo? Anong ritual ang pinagagawa niya sa'yo? Para sa proteksyon lang. Sabi niya, delikado raw yung wellness center na yon. Delikado raw si Elvira. Sino yan? Si Mang Tasyo. Oras na daw ng panalangin. Sandali lang, paalisin ko siya! Umalis ka, matanda ka! Mahal, hintay! May ipapakita siya sa atin. Yung tungkol sa mga gamot ni Elvira. Raul, kailangan mong malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Nililito mo lang ang asawa ko! Tingnan mo ito. Ito. Ang mga herbs na ginagamit ni Elvira. Hindi normal na herbs to. Mahal, pakinggan mo muna siya. Ang night bloom tea. Alam mo ba kung kailan lumitaw ang tinayan dito? Kasabay ng pagdating ni Elvira. Kasabay ng mga nawawalang buntis. Tigilan mo ang kahibangan mong matanda ka! Mahal, totoo. Simula nung uminom ako ng tea, parang may kumakain sa loob ko. Hindi na tayo dapat mag-aaksaya pa ng oras. Kailangan nating gawin ang ritual ngayon din. Anong ritual? Para maprotektahan si Aurora. Bago pa mahuli ang lahat. Bago pa siya maging katulad ng anak ko. Mahal, tulungan mo ako. Anong nangyayari sa'yo? Dali! Ihiga mo siya! Mahal, tatawag ako ng ambulansya. Wala nang oras. Hindi siya maliligtas ng ospital. Mahal ang tiyan ko. Parang may kumakalmot sa loob ng tiyan ko.
Raul, hawakan mo ang asawa mo. Huwag mong bibitawan. Ano bang nangyayari? Ang tea, ang supplements, lahat ng yon para pahinain siya. Para madaling kunin ang bata. Aurora! Simulan na natin. Aurora, asawa ko! Raul, ulitin mo ang mga sasabihin ko. Napansin ni Raul na may kung ano talagang nangyayari sa paligid nila. At kahit hindi niya maintindihan ng lahat, nakita niya ang depresyon sa mga kilos at salita ni Mang Tasyo. Naramdaman niyang seryoso ang matandang ito sa pagprotekta sa kanyang asawa. Raul, kailangan mo akong paniwalaan. Ang buhay ng anak mo at ng asawa mo ang nasa panganib dito. Pero ano bang koneksyon ito? Ano bang eksaktong nangyayari? Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Makinig ka lang at sundin ang mga gagawin ko. Kailangan nating pigilan ang mga puwersa na nagsisikap kunin ang sanggol mo. Inilabas ni Tasyo ang ilang nakasulat na mantra at inilapat yun sa dibdib ni Aurora. Ulitin mo ang mga sasabihin ko. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong basbas. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong mga basbas. Iligtas mo ang aming anak Iligtas mo ang aming anak mula sa masasamang kapangyarihan. mula sa masasamang kapangyarihan. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero kung ito ang paraan para maproteksyonan ang aking pamilya, gagawin ko. Sumunod si Raul kay Tasyo at paulit-ulit na inulit ang mga salitang yon. Habang ginagawa nila ito, ang kaluskos sa bubong ay naging mas malakas at nararamdaman ni Aurora ang panibagong sakit ng kanyang tiyan. Mahal ang sakit! Aurora! Tulungan mo ako! Mang Tasyo, anong nangyayari? Ituloy lang natin. Kailangan nating tapusin ang ritual bago siya makaakit pa ng higit na makapangyarihan. Nanalangin sila ng malakas habang nabubuo ang insenso ni Tasyo. Naramdaman nilang may kung ano talagang pumipigil sa kanilang ginagawa. Na tila isang masamang lakas na gumagapang papalapit. Si Raul, kahit na hindi naiintindihan ng lahat, ay nakitang matinding determinasyon ni Tasyo na protektahan sila. Naisip niyang kahit na hindi niya lubos maintindihan ang nangyayari, kailangan niyang sumunod kay Tasyo para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Raul, tuloy-tuloy lang. Huwag kang titigil. Mas lumakas ang panalangin at mas mabilis ang pagbubuga ng insenso. Ramdam nilang masamang presensya na unti-unting lumalamig at nawawala. Naramdaman ni Aurora na ang sakit ng kanyang tiyan ay unti-unting nawawala rin. Patuloy ang matinding tensyon at panganib na nararamdaman ni Raul at Tasyo habang nagpapatuloy sila sa kanilang panalangin. Ramdam nilang masamang presensya na gumagapang papalapit at alam nilang kailangan nilang maging mapagbantay at matatag. Raul, tuloy-tuloy lang. Huwag kang titigil sa pananalangin. Kailangan nating paalisin ang aswang na yan bago siya makapasok dito. Pero ano ba talagang nangyayari, Mang Tasyo? Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Wala nang panahon para mag-alinlangan. Ang buhay ng iyong anak ang nasa panganib dito. Kailangan nating labanan ng masasamang nilalang na umaatake sa atin. Mababakas sa boses ni Tasyo ang matinding takot at pagmamalasakit. Ramdam ni Raul na ang matanda'y nanginginig sa pangamba at alam niyang kailangang maniwala siya at sumunod kung gusto niyang maprotektahan ang kanyang pamilya. Sabay-sabay silang nagpatuloy sa kanilang panalangin habang mas lumalakas ang kaluskos at ang pakiramdam ng masamang presensya sa bubong. Nararamdaman ni Aurora ang pagsusumigaw ng kanyang tiyan at nanginginig siya sa takot. Mahal! Ang sakit! Ano ba talagang nangyayari dito? Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ni Mang Tasyo.
Kailangan na nating ipagpatuloy ang panalangin. Oo, Aurora. Huwag kang susuko. Kailangan nating tapusin ang ritual upang maprotektahan tayo. Mas lumakas ang kaluskos sa bubong na parang may narinig silang mahinang tawa sa hangin. Ang tensyon ay umaalingaw-ngaw sa buong silid at ramdam ni Raul na nanginginig ang kamay ni Aurora habang mahigpit niyang hinahawakan. Raul, ipagpatuloy mo ang pananalangin. Hindi pa tapos ang ritual. Pero Mang Tasyo, ano ba talagang ipinaglalaban natin? Sino ang kalaban natin? Hindi pa natin siya kilala. Pero alam kong nasa paligid lang siya. Makakapasok siya dito kapag tumigil tayo sa pananalangin. Aurora, kaya mo yan. Parang may kumakalmot sa loob ng Kaya mo yan. Tuloy lang tayo sa pananalangin. Oo, Aurora. Huwag kang bibitaw. Kailangan nating tapusin ang ritual bago pa siya makaakit ng higit na makapangyarihan. Patuloy silang nanalangin habang ramdam nila ang papalapit na masamang presensya. May kumatok sa bintana at unti-unti nitong binasag ang salamin. Dali, Raul! Sabay tayo sa pananalangin. Kailangan nating pigilan siya bago pa siya makaakit ng higit na lakas. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan ang lahat. Si Elvira, alam kong siya ang aswang na nagnanasa sa inyong anak. Ano? Pero hindi naman mukhang masama si Miss Elvira. Alam mo ba kung bakit siya nagtatago sa wellness center na yon? May lihim siyang ginagawa. Pero paano mo nasabi na siyang aswang? Wala ka namang ebidensya. Nakita ko siya. Nakita ko siya sa bubong ninyo na tila may hinahanap. Alam mo ba kung bakit palaging may mga kababaihang bumibisita sa wellness center na yon? Bigla na lang nawawala. Ang sakit! Mahal! Aurora! Tulungan mo ako! Aurora, kaya mo yan. Malapit na tayo. Mas lumakas ang kaluskos sa bintana at parang may kumikislap na mga mata na nakatingin sa kanila mula sa labas. Pinagkakakalmot ang aswang ang bintana hanggang sa biglang bumukas ito. Isang mahabang anino ang pumasok sa loob ng bahay at naramdaman nila ang malamig na hangin na sumasalubong sa kanila. May kumakalmot na mga kamay ang lumabas mula sa dilim at narinig nila ang isang mahinang tawa. Bilisan mo, Raul. Sabayan mo ako. Kailangan nating pigilan ang aswang. Pero Mang Tasyo, paano natin siya pipigilan? Wala akong alam na pwedeng gawin. May pulbos akong dala na maaaring magpahina sa kanya. Kailangan mong sugatan siya upang malaman natin kung ano talaga siya at kung sino siya. Sugatan? Paano ko gagawin yun? Bilisan mo, Raul. Huwag mong hayaang makalapit pa siya. Bilisan mo! Pero Mang Tasyo, hindi ko alam kung paano. Biglang bumukas ang pinto sa sala at nakita nilang isang mahabang anino. Papunta ito sa direksyon ni Aurora. Nakita nilang mahabang buhok at kumikislap na mga mata na animoy gumagalaw sa dilim. Raul! Ngayon na! Si Raul, kahit na nanginginig, ay kumuha ng itak at sinubukang tagpasin ang balikat ng masamang nilalang. May malakas na sigaw at ang anino ay umalis ng mabilis na parang nalason. Magaling, Raul. Nasugatan mo siya. Ngayon, nakita mo na talaga kung sino siya. Hindi ko pa rin maintindihan ang latang ito. Sino ba talaga siya? Si Elvira. Siya ang aswang, Raul. Nakita mo mismo kung papaano siya lumabas sa dilim at sinubukang kunin ang anak ninyo. Kailangan nating tapusin ang ritual upang tuluyan na kayong maging ligtas. Ano? Si Elvira? Hindi ko maintindihan. Bakit naman siya gagawa nun? Aurora, alam mo ba kung bakit palaging may buntis na nawawala
pagkatapos magpunta sa wellness center na yon? At bakit ka biglang nagkaproblema sa kalusugan simula nung uminom ka ng mga gamot ni Elvira? Parang hindi naman siya ganun. Mabait naman siya sa amin. Alam mo, Mang Tasyo, kahit alam ko may nangyayaring hindi tama, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit si Elvira ang aswang na pinanghihinalaan mo. Wala ka pa ring ebidensya. Raul, maniwala ka sa akin. Nakita ko siya. Alam mo naman kung gaano karami na ang buntis na nawala matapos magpunta sa wellness center na yon. Paano mo mapapatunayang totoo ang sinasabi mo? Makinig ka sa akin, Raul. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero Mang Tasyo, sana maintindihan mo. Kahit nanginginig ako ngayon, kailangan ko ng mas konkretong ebidensya bago ako sumang-ayon sa ginagawa mo. Ilang araw matapos ang hindi pangkaraniwang pangyayari sa bahay ni Raul at Aurora, nagpasya silang makipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan upang masuri ang mga produkto at dokumentasyon ni Elvira. Kasama nila ang isang mabait at mapagkakatiwalaang doktor na nagtataguyod ng kanilang kaso. Nakaupong naghihintay sa isang pribadong kwarto si Raul at ang doktor ay naghahanda para sa panayam ukol sa investigasyon. Salamat sa pagpunta niyo rito, Mr. Raul. Mahalaga ang inyong tulong sa aming investigasyon. Ginagawa ko lang po ang dapat para maprotektahan ng pamilya ko. Ano po bang kailangan ninyo malaman? Una, maaari kayong magbigay ng mga detalye tungkol sa inyong karanasan sa wellness center ni Elvira. Kung ano nangyari kay Aurora. Alam ko, may mali sa mga produksyong ibinebenta nila. Simula nung uminom si Aurora ng mga supplements, nagsimula siyang magkaproblema sa kalusugan. Ano ang mga sintomas na naramdaman ni Aurora? Nagkaroon po siya ng mataas na blood pressure. Parang may kung ano daw ang kumakalmot sa loob niya. Nagdurugo rin minsan ang ilong niya. Nakakatakot naman ito mga sintomas na ito. May alam ba kayo kung anong maaaring dahilan? Hindi po. Pero si Mang Tasyo, ang tatay nung namatay naming kaibigan, naniniwala na si Elvira may kasalanan. Sabi niya, aswang daw si Elvira na gumagamit ng produktong yun para makuha ang sanggol sa mga buntis. Salamat sa iyong kooperasyon. Patuloy kami maghanap ng katotohanan upang matulungan kayo at ang iba pang biktima. Matapos ang panayam kay Raul, nagpasya ang mga otoridad na palakasin pa ang investigasyon laban kay Elvira. Alam nila na may higit pang kaalaman tungkol sa pangyayari ng matandang albularyo na si Mang Tasyo. Kaya nagpasya silang puntahan siya sa kanyang bahay. Pero bago pa man sila makarating ay nangyari na ang hindi inaasahan. Isang madilim na gabi, narinig ni Mang Tasyo ang mga kalabog at ingay sa labas ng kanyang bahay. Dali-dali siyang lumabas ng kanyang silid. Dala ang kanyang mahiwagang tungkod. Laking gulat niya nang makitang isang malaking butas ng pader at si Elvira nakatayo sa gitna nito at nakangisi. Ikaw! Ikaw ang aswang na pumatay sa aking anak at apo! Anong ginagawa mo rito? Pumasok si Elvira sa bahay habang sinisira ang dingding ng pinto. Tinitingnan niya si Mang Tasyo nang may malupit na ngiti. Tama ka, tanda. Ako nga ang pumatay sa iyong pamilya. At ngayon, ikaw naman ang susunod. Itinaas ni Elvira ang kanyang kamay at itinuto kay Mang Tasyo. Handang sugurin ito. Ngunit mabilis na itinaas ni Mang Tasyo ang kanyang tungkod at nagsimulang bigkasin ang mahiwagang orasyon. Hindi ako magpapatalo ng ganun kadali! Ibabalik ko ang mga ninakaw mong buhay! Masamang nilalang! Naramdaman ni Elvira ang isang nakakapasong init sa kanyang katawan.
Natumba siya sa sahig at nagsimulang manginig sa sakit. Anong ginawa mo sa akin? Inalis ko ang iyong masamang kapangyarihan! Hindi ka na makakapinsala pa sa mga inosenteng bata! Sigaw ni Mang Tasyo. Ngunit sa matinding galit ni Elvira ay nagbigay ito sa kanya ng lakas. Unti-unting tumayo siya at tiningnan ng masama ang matanda. Akala mo, matatalo mo ko ng ganun kadali. Nagkakamali ka, Tasyo. Mas malakas ako ngayon kesa noong pinatay ko ang pamilya mo. Nataranta si Mang Tasyo sa sinabi ni Elvira. Naaalala niya ang araw na natagpuan niya ang bangkay ng kanyang anak at apo. Halos hindi na makilala sa sobrang pagkasira ng katawan. Hayop ka, Elvira! Paano mo nagawang patayin ang mga inosenteng bata? Masusunog ka sa impyerno dahil sa iyong mga kasalanan! Impyerno? Wala akong pakialam dyan. Ang tanging gusto ko lang ay mabuhay ang aking lahi. At gagawin ko ang lahat para mangyari yun! Muli siyang sumugod kay Mang Tasyo. Inihagi siya gamit ang kanyang malupit na lakas. Bumagsak ang matanda sa pader at nabitawan ng tungkod. Mabilis na pinulot ni Elvira at binali ito sa dalawa. Wala ka nang magagawa ngayon. Nilapitan niya ang matanda at sinakalito. Kung hindi ka lang nangialam, hindi sana kita papatayin. Pero hadlang ka sa aking plano. Kailangan kong kainin ang sanggol sa sinapupunan ni Aurora para mabuhay ang aking lahi. Pumikit si Mang Tasyo. Ramdam ang paghina ng kanyang hininga. Naaalala niyang simula ng trahedyang ito kung kailan nakilala niyang isang buntis na babaeng nanghihingi ng tulong sa kanya. Aurora, patawarin mo ko. At sa isang iglap, bumagsak ang katawan ni Mang Tasyo sa sahig. Wala nang buhay. Ngumiti ng malupit si Elvira. Wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Malapit niya nang makamit ang kanyang minimiti. Lumabas siya sa bahay at biglang naglaho sa kadiliman ng kakahuyan patungo sa bahay kung nasaan si Aurora at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang gabi ay tahimik, ngunit punong-puno ito ng pangamba at takot para sa mga hindi nalalaman ang kapahamakang paparating. Kinabukasan, isang masamang balita ang kumalat sa buong baryo. Patay na si Mang Tasyo. Natagpuan ng kanyang kapitbahay ang walang buhay na katawan ng albularyo sa loob ng kanyang bahay na wasak at magulo. Agad na tinawagan ng kapitbahay ang mga pulis para imbestigahan ang krimen. Dumating ang mga pulis kasama si Aurora na namumutla at nanginginig sa takot nang makita niya ang bangkay ni Mang Tasyo. Hindi niya mapigilan na maiyak. Diyos ko! Sinong gumawa nito kay Mang Tasyo? Wala siyang kaaway rito sa baryo. Iimbestigahan po namin itong mabuti, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Lalabas din po ang katotohanan. Habang sinisiyasat ng mga pulis ang bahay ni Mang Tasyo, may napansin silang kakaiba sa sahig. Mga bakas ng paa na tila kay Elvira. Kinuha nila ang mga litrato at ang ebidensya para ipasuri sa laboratorio. May mga bakas dito ng paa ng isang babae. At may kalat din na mga buhok at kuko na hindi galing kay Mang Tasyo. Mukhang may nakipaglaban sa kanya bago siya napatay.
Nagtaka ang mga pulis sa pahayag ni Aurora. Hindi sila naniniwala sa mga aswang. Ngunit nangako silang iimbestigahan ito. Naghanap sila sa paligid ng bahay ni Mang Tasyo para sa iba pang mga ebidensya na maaaring maiugnay kay Elvira. Ilang sandali pa, may natagpuan ng isang pulis na nawawalang peraso ng kwintas ni Elvira malapit sa bakuran. Isinama nila ito sa mga ebidensya at ipinasuri sa laboratorio kasama ang mga bakas ng paa at ng buhok. Mukhang mahaba-haba pang imbestigasyon to. Ngunit huwag mo kayo mag-alala. Gagawin po namin ang lahat upang mahuli po ang salarin at mabigyan ng hustisya si Mang Tasyo. Umalis na ang mga pulis, dala-dala ang mga nakalap na ebidensya. Naiwan si Aurora na lumuluha pa rin at nag-aalala para sa kanyang sarili at sa kanyang sanggol. Alam niyang buhay pa si Elvira at siyak na nagbabanta na ito sa kanilang dalawa. Kailangan niyang maging malakas at handa para sa paparating na pakikipaglaban. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang mga resulta ng pagsusuri sa mga ebidensyang nakalap sa bahay ni Mang Tasyo. Napatunayan ng mga eksperto na ang mga bakas ng paa, ang buhok at ang kuko ay nagmula kay Elvira. Dagdag pa rito, natuklasan din nila ang nawawalang peraso ng kwintas na natagpuan sa bakuran ay kapareho ng disenyo ng kwintas na laging suot-suot ni Elvira. Dahil sa matibay na ebidensya, nagsampa ng kaso ang pulis laban kay Elvira. Hindi lamang ito para sa pagpatay kay Mang Tasyo, kung hindi pati na rin sa pagbibenta ng mga peking bitamina at mga halamang gamot na pinangangalandakang nakapagpapagaling sa may sakit. Batay na rin sa mga ipinisintang ebidensya at testimonya, meron ng sapat na batayan para sampahan ng kaso sa Elvira. Inaprubahan na ang pag-aresto sa kanya. Agad na naghanda ang mga pulis para dakpin si Elvira. Nagsagawa sila ng isang malawakang operasyon sa buong bayan. Sinisiyasat ang bawat sulok ng iskinita kung saan maaaring nagtatago ang aswang. Mag-iingat kayo. Alam nating lahat na mapanganib si Elvira. Siguraduhin may kasamang pari o albularyo sa bawat pangkat para maprotektahan tayo mula sa kanyang masasamang kapangyarihan. Samantala, nakarating na rin ang balita kay Aurora tungkol sa pag-aproba ng warrant laban kay Elvira. Bahagyang gumaan ang kanyang kalooban, ngunit alam niyang hindi siya makakatulog ng mahimbing hanggat hindi nahuhuli ang aswang. Diyos ko, sana mahuli na nila si Elvira bago pa niya ako mahanap. Natatakot ako para sa aking sanggol. Parang awa mo na. Iligtas mo kami sa kapahamakang ito. Naging alerto ang buong bayan. Nakipag-ugnayan sa mga pulis para sa anumang impormasyon tungkol kay Elvira. Nagtalaga ang simbahan ng mga pari na siyang mag-iikot sa pamayanan upang magbigay ng banal na proteksyon sa mga tao. Ngunit ilang araw ang lumipas, walang anumang palatandaan kung nasaan si Elvira. Tila siya'y nawala na parang bula. Nagpatuloy ang buhay sa bayan, ngunit may nararamdamang tensyon at pangamba ang bawat isa. Nag-aalala kung kailan at saan muling sasalakay ang aswang. Isang madilim at malamig na gabi, habang tahimik na nakahiga si Aurora sa kanyang silid, biglang pumasok si Elvira sa pamamagitan ng bintana. Namutla si Aurora sa takot nang makita niya ang aswang, ngunit pinili niyang maging matapang para sa kanyang anak. Elvira! Paano ka nakapasok dito? Anong kailangan mo sa akin? Ngumisi si Elvira at ang kanyang mga matay naninigas sa pagnanasa para sa sanggol na nasa sinapupunan ni Aurora. Alam mo kung bakit ako nandito, Aurora? Matagal ko nang ginugusto ang iyong sanggol. Ngayon, ibibigay mo siya sa akin.
Tinangka ni Elvira na lapitan si Aurora. Ngunit mabilis na kumuha ng isang krus ang buntis at itinapat ito sa aswang. Lumuyo ka sa aking tinderang demonyo ka! Tindera ka na mahilig sa bata! Kaya pala nawawala ang mga bata dahil kinakain mo sila! Tamaan ka sana ng kidlat sa kasamaan mo! Tumawa lamang ng malakas si Elvira. Tila hindi naaapektuhan ng krus. Hinawakan niya si Aurora sa liig at itinaas ito sa hangin. Akala mo ba matatakot ako dyan sa krus mo? Wala akong ibang pakialam sa mga yan. Ang gusto ko lang ay ang iyong sanggol at kukunin ko siya ano man ang mangyari. Biglang may kumalabog sa pinto. Ito ang mga pulis na dumating para arestuhin si Elvira. Pinasok nila ang silid at nakita ang aswang na sinasalakay si Aurora. Bitawan mo siya, Elvira! Wala ka ng kawala! Sumuko ka na at huwag nang lumaban pa! Ngunit hindi nagpatinag si Elvira. Ibinaling niya ang kanyang galit sa mga pulis. Handang labanan sila para lamang makuha ang sanggol ni Aurora. Namutla ang mga pulis sa pangamba. Natakot sa masamang kapangyarihan ng aswang. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Lumayo kayo kung ayaw ninyong masaktan! Nagsimulang magbitaw ng orasyon si Elvira. Hinihiling sa kadiliman na bigyan siya ng lakas. Lumindol ang buong bahay. Nayanig sa kapangyarihan ng aswang. Namutla ang mga pulis sa takot. Ngunit nananalangin sila sa kanilang krus at rosaryo. Panginoon, gabayan mo po kami. Bigyan mo po kami ng lakas para mapigilan ang kasamaang ito. Sa kabila ng lakas ni Elvira, unti-unti silang nakalapit sa aswang. Pinagsama-sama nilang kanilang lakas at pananampalataya upang tuluyang mapalibutan si Elvira. Sa huli, naubos ang lakas ni Elvira at bumagsak siya sa sahig, tila walang malay. Mabilis siyang pinusasa ng mga pulis at ikinulong sa isang banal na selda kung saan wala siyang magagawang kasamaan. Samantala, nilapitan ng mga pulis si Aurora para tiyakin kung ayos lang ito. Laking pasasalamat niya na dumating sila sa tamang oras para iligtas siya at ang kanyang anak. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka kinuha na ni Elvira ang aking anak. Utang ko po sa inyo ang aking buhay. Wala yon. Ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Ngayon, maaari ka nang matulog ng mahimbing, Aurora. Sa ngayon, nasa kulungan na si Elvira at hindi ka na niya masasaktan pa. Ngunit kahit na nakakulong si Elvira, alam ni Aurora na hindi pa tapos ang kanyang pangamba. Nag-aalala pa rin siya para sa kanyang sanggol at sa kung anumang kahihinat na nito. Tanging ang oras lamang ang makapagsasabi kung anong mangyayari sa kanilang dalawa. Ang nangyari kay Aurora at Mang Tasyo ay naging daan para mas maghigpit pa sa pagsusubaybay ang FDA sa mga wellness center at tindahan ng suplemento, lalo na ng mga nagtutuon sa kalusugan ng mga buntis. Sinigurado nilang bawat produkto ay sumasailalim sa masusing pagsusuri at may tamang sertipikasyon bago maibenta sa publiko. Sa huli, ang trahedyang ito ay nagsilbing aral at babala para sa lahat. Naway magising tayo sa katotohanan na hindi lahat ng mga pangakong milagroso ay totoo. At ang pinakamainam na paraan para pangalagaan ang ating kalusugan ay sa pamamagitan ng tamang pangangalaga mula sa mga eksperto at lisensyadong profesional.